Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, ikapito sa buwang ito ng Mayo taong 2024. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na lamang edisyon ng programang Usapang Tol. Nandiyan na, nakalagi na si Senator Francis Tolentino. Okay, sige. Ayan, pwede po kayong sumama sa ating magiging talakayan ngayong umagang ito. Ang atin pong pag-uusapan ngayong umagang ito, yung adjusted work schedule. Yan, sa mga LGU dito sa Metro Manila. Meron tayong makakapanayam mamaya mula sa MMDA. Ano ba yung kanilang initial assessment, no? Kasi ang pangunahing pakay, bakit po yan ipinatupad dito sa Metro Manila ay para maibsan ng bahagi epekto ng matinding traffic. Yan po ay kasama dun sa mga tinalakay, dun sa idinaos na traffic summit noong isang buwan, kung di ako nagkakamali. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa pamamagitan po ng mga regional station ng DWIZ 882 at maging sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng online accounts ng DWIZ at syempre tayo po ay live simulcast din sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong mag-participate sa ating talakayan, magpadala lamang po ng inyong komento sa aming Facebook page o kaya po sa aming hotline 8470-1750 hanggang 54 o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. At yung atin pong araw-araw na minomonitor. Kahapon po, 33 lugar sa bansa yung nakaranas ng danger category na heat index kahapon. Batay po yan doon sa datos ng Pag-asa at kahapon po, pinakamataas yung naitalang heat index sa Clark Airport sa Pampanga at tumuntong po ulit sa 50 degrees Celsius yung naitalang heat index. Sa Dagupan City naman, 47 degrees Celsius ang heat index at sa Negros Occidental, kung saan galing si Senator Tol. Good morning sa iyo, Senator Tol. Good morning. Yan. Yung dalawang binanggit mo, Negros Occidental at saka Clark, nandun din ako kahapon ng tanghali sa Clark. Senator, naranasan po natin yung init na yan. Pero ang sinasabi ngayon ng Pag-asa, patapos na raw. Totoo kaya ito? Kaya siguro, parayam din natin. Sinasabi nila na worst is over. Ay, sana nga, Sentol, Sana nga. Sana worst is over nga, sinasabi nila. Kasi, so, tingnan natin sa mga susunod na araw, mapagbigyan natin ng Pag-asa, mapaliwanag po ito. Magandang umaga po sa mga taga-subaybay ng Usapang Tol. yes, Sentol. Kahapon, naging abala kayo, Sentol. Nabanggit nyo kayo ay galing ng Clark at galing ng Bacolod din dahil yun sa mga dinaluhan yung mga aktibidad. Opo, yung nilagdaan po natin yung kasunduan para i-host ng Bacolod City yung Games 2024 version. So, hindi naman mainit ni kulimlim ng kaunti sa Bacolod City kahapon. At maraming salamat kay Mayor Albi Benitez sa pag-host sa atin kahapon sa Bacolod. Yun ang mainam, Sentol. Napansin ko rin yan kahapon na yung mga nakaraang linggo kasi, Sentol, talagang clear yung kalangitan. Walang ulap Pero kahapon, hanggang ngayong umaga, nakikita ko mula dito sa studio ng DWIZ na meron ng ulap kahit papano na nagkakaroon na ng mainam itong ganito, yung hindi clear yung skies kasi talagang ramdam natin yung epekto ng katerikan ng araw. Yun. Ngayon nga, nakakabawas yun. Pero malihis ako ng kaunti. Mamaya makakapanayam natin ng MMDA. Yes, Sentol. Yes, Sentol. Ayun. Alam mo, ang isang issue na hindi napapag-usapan kasi dito sa Metro Manila,
nag-traffic po sa Kamuning flyover dahil i-repair ng 6 months. Yes, hanggang 6 October. months, i-repair yan. Pero next week, ang sabi ng MMDA, i-repair naman ng Magallanes flyover ng 9 months. Lako. 9 months! Cecil, hindi ko na maintindihan po itong 9 months kasi daanan niya Magallanes flyover galing ng Batangas, Cavite, pabalik uli, south, north, so ewan ko na kung paano mangyari niya, Cecil. Hindi mo na alam kung saan ka susuot, Sentol, para maiwasan yung traffic. Pagka tuluyang naisara yung Magallanes flyover, Sentol. Anyway, yan yung atin ding maganda ring hingan ng kung ano ba ang plano ng MMDA para maagapayan yung ating mga kababayan na maghahanap ng mga route na pwedeng maapektuhan ng gagawin niyang pagsasara ng Magallanes flyover. Pero ROTC Games, Sentol, bigyan nyo nga kami ng idea anong aktibidad itong ROTC Games. Ito ba ay parang parang military ba ito? Hindi naman. Showcase? Parang ito yung kaisa-isa at kauna-unahang national games na involve ang mga college. Ayun. Kasi yung mga palarong pambansa, Batang Pinoy, elementary and high school lang yan. Yes. Ito, college talaga ito. Kaya lang, ang requirement, you must be a registered ROTC cadet. So, yung ine-expect nating participants sa Visayas Leg ay 1,800. As of yesterday, 3,200 na. So, ang dami hong sumali kasi kasali ang volleyball, basketball, target shooting, swimming, track and field. So, parang sports pala ito. palarong pambansa, pero mas maiedad, kolehiyo. At ang plano nito ay pagkunan din ng mga maging pool ng national athletes. Ayun. Kasi yung mga boxer dito ay pwede nang isabak po sa Southeast Asian Games. So, ito po ay seryosong sports competition at meron ding Miss ROTC. So, halos lahat ng pribado at pampubliko, yung mga state universities ay kasali na ngayon. Ayun, kaya bago sa pandinig yan pala ay palaro din at iba't ibang mga sports. Yes. Ang Kasama ang esports Yung Ayun. mga nagko-computer sa bahay, kasama na rin ngayon. Ayun, Sentol. Samantala, sa punto pong ito, Sentol, bigyan daan po muna natin ang ating mga headline. Mga malalaking balita. Pinag-uusapan mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong ikapito ng Mayo, araw ng Martes, singil sa kuryente tataas ngayong buwan ayon sa Meralco. DWIZ Balita. Panibagong rollback sa mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. DWIZ Balita. Pagpasa sa panukalang amyenda sa Rice Tariffication Law, pinamamadali na ni Pangulong Marcos. DWIZ Balita. Pagbalik sa dating school calendar, may go signal na ni Pangulong Marcos. DWIZ Balita. At pumatay sa broadcaster na si Percy Lapid, hinatulan ng 16 na taong pagkakakulong. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng tumaas ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon kay Meralco spokesperson Josel Dariaga, dahil yan sa pagtaas ng demand sa kuryente. Dagdag pa ng Meralco, bumibigay na ang transformer at linya ng kuryente. Mataas na konsumo, bunsod ng mainit na panahon. Kung magkano ang posibleng taas, magbibigayan niya sila ng abiso ngayong linggo. DWIZ Balita. Umarangkada na ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, bumaba ng 90 centavos ng kada litro ng diesel, habang 75 centavos ang taas sa kada litro ng gasolina at 1 centavos ang rollback sa kada litro ng kerosene. Unang ipinatupad ng kumpanyang Clean Fuel ang price adjustment kaninang alas 12:01 ng hating gabi, habang nagkaroon naman ng kahalintulad na rollback ang Chevron Philippines, Pilipinas Shell, Sea Oil, gayon din ang Petrogas, PTT Philippines at Uni Oil.
Kanina po yung alas 6 ng umaga ipinatupad. Ang rollback ay bunsod ng paghupa naman ng tensyon sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na sa Gaza. Para naman kay Energy's Assistant Secretary o Assistant Director Rodela Romero, walang makakapagsabi kung magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga produktong petrolyo dahil importer ang Pilipinas ng langis at apektado ang bansa sa mga nangyayari sa pandaigdigang merkado. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, sinertipikahan na ni Pangulong Ferdinand Jr. bilang urgent ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang problema ngayon ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng palay mula sa mga magasaka dahil sa walang kontrol na pagtaas ng presyo ng mga negosyante. Resultaan niya ito ay ang pagmahal ng presyo sa mga pamilihan. Sa oras na maamyendahan niya ang Rice Tarification Law at Charter ng National Food Authority, magkakaroon ng kontrol at impluwensya ang gobyerno sa presyo ng palay at bigas at magdudulot ng pagbaba ng presyo nito sa mga pamilihan. Sa ilalim ng isinusulong na amyenda sa Rice Tarification Law, target na ibalik sa NFA ang kapangyarihang makapagbenta muli ng bigas sa mas mababang presyo. DWIZ Balita. Yan sa ilalim kasi ng Rice Tarification Law, Sentol, 'di ba? Inalis yung kapangyarihan Inalis yan. sa NFA kasi may mga akusasyon na umaabuso, maraming mga smuggler. So, ito naman yung naging resulta. So dadaan to sa proseso, Cecil, kung paano sa pag-amyenda nitong Republic Act 11203. So, pag binalik uli sa, sinasabi na, pag binalik uli sa NFA, posible bumaba daw yung presyo ng bigas. So, tingnan natin kung ano yung, isasalang pa naman to sa mga committee hearing, Cecil. Yan, Sentol. Sige, yan ang ating tabayanan. Samantala po, may go signal na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang dating school calendar sa Hunyo sa gitna ng tumitinding init ng panahon. Umaasa si Pangulong Marcos na maipatutupad ang pagbabalik ng lumang school calendar sa susunod na taon. Ayon kay PBBM, siya mismo ang humiling sa Department of Education na pag-aralan ng maigi ang mga mungkahing ito at magsumite ng rekomendasyon. Binigyang diin pa ng Pangulo na nararapat na ibalik ang dating school calendar dahil araw-araw niyang napapanood sa TV, naririnig sa radyo at nababasa sa mga dyaryo ang kanselasyon ng mga klase dahil sa sobrang init ng panahon. DWIZ Balita. Sinentensyahan naman 8 hanggang 16 na taong pagkakakulong ng Las Piñas City Regional Trial Court Branch 254 ang gunman sa pagpatay sa mamamahayag na si Percival Mabasa na kilala bilang si Percy Lapid. Ito ang nanunsyo ng kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa kung saan mananatili ang umaming gunman na si Joel Escorial sa Philippine National Police Custodial Center hanggat hindi pa natatapos ang pagdinig sa pinaniniwalaang kasabwat na si Christopher Bacoto. Kaugnay nito, hindi pinagbigyan ng korte ang hiling ni Escorial na ibaba ang kanyang kasong murder sa homicide kapalit ng sa pagpatay sa mamamahayag. Matatandaan na noong October 3, 2022, nang pagbabarilin si Lapid hanggang sa mapatay habang siya ay nagmamaneho pauwi ng Las Piñas. Patuloy pang tinutugis naniniwala ang utak sa krimen na si dating Bureau of Correction Director General Gerald Bantag habang namatay naman sa sakit sa puso ang isa pang iniuugnay sa krimen na si dating Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Foreign Relations Committee pangungunahan ang investigasyon sa umunoy agreement ni dating Pangulong Duterte sa China. Ang report mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Inatasan ang Senate Committee on Foreign Relations na pinumunuan ni Senator Amy Marcos na pangunahan ang investigasyon sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte may sa Philippine Sea. Ang investigasyon ay batay sa resolution na inihain ni Senator Risa Hontiveros. Nag-pitch si Hontiveros para muling igit na imbestigahan ang umano'y
agreement pati na ang sinabi ng Chinese Embassy nitong weekend na manoy temporary special arrangement para dumistansya ang mga barko at eroplano ng Pilipinas mula sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa talumpati, tanong ni Hontiveros ay kung pwedeng na patatagin ang BRP Sierra Madre na nasa lugar na may soberenya ang Pilipinas. Totoo niya na maaaring imbento lang ng China sinasabing kasunduan para pagwatak-watakin ang mga Pinoy, pero dapat anya ito imbestigahan dahil magulot iba-iba ang sinasabi ukol dito at hindi malaman kung alin ang totoo. Matapos ang talumpati ni Hontiveros, sinabi ni Senate President Miguel Zubiri na walang politika o walang pro at anti-Duterte o Marcos sa gagawing investigasyon dahil ang hangad nila rito ay pagtuunan at ipaglaban ang soberenya ng bansa at dapat anya'y magkaisa ang mga Pilipino sa usaping ito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas at DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang report mula sa labas ng himpilan. Ang Lakas CMD magkikipag-alyansa sa Partido Federal para sa eleksyon sa sunod na taon. Report mula kay Patrol Number 11, Tina Nolasco. Bilang paghahanda nga sa nalalapit na 2025 midterm elections, nakatakdang makipag-alyansa ang partidong Lakas CMD sa Partido Federal. Ayon kay Lakas CMD spokesperson at House Deputy Speaker David J.J. Suarez, tanda ang nasabing planong alyansa sa panawagan ng Pangulo na pagkakaisa at pag-unlad. Anya, nagpapakita rin ito ng alyansa hindi lamang sa pambansang antas, kundi maging sa panlalawigan at lokal na level. Kasabay nito, umaasa ang kongresista na tutularan ng iba pang political parties ang naturang hakbang. Nabatid na una nang sinabi ng Pangulo posibilidad na alyansa sa mga partido politikal para sa nalalapit na eleksyon. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Himpilang Metodong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Ang pagbibigay naman ng free legal assistance at health card para sa mga pulis ng PNP Chief. Ang report po mula kay Patrol Number 17, Jopel Peleño. Gumagawa na ng hakbang si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil upang mabigyan ng libreng legal assistance at health card ang lahat ng miyembro ng pambansang pulisya. Naniniwala kasi si General Marbil mababawasan ito ang alalahanin ng mga pulis at matutukan ang kanilang tungkulin. Payag ng PNP Chief na base sa kanyang karanasan mula ng maging pulis, lagi na lamang nilang problema ang mga counter charges sa mga kinakasang operasyon dahil sa nahihirapan ang mga abogado ng PNP Legal Service na tapatan ito. Maliban sa free legal assistance, inayag ni Marbil na nais din itong mabigyan ng health card ang bawat pulis sa tulong ng mga donasyon sa pamamagitan ng Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated. Prioridad aniya ang pagsilbihan ang mamamayan ng bansa, kaakibat katiyakan sa kapakanan ng mga otoridad. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sentol kahapon, merong report ang Supreme Court na nag-improve yung mga case congestion sa Pilipinas noong 2023. Tapos merong naipasa na sa third reading, Sentol, 'di ba? Tama yung inyong panukala para sa pagdadagdag ng Yes, mga kahapon hukuman. merong 8 tayong naipasa, mamaya 4 ulit. Tapos siguro hanggang bukas mga 12 pa na maipapasa natin hanggang Lunes. Yan So ito para madagdagan yung mga husgado natin kasi ang dami mga bayan pala na walang husgado. Na hindi talaga maka-access yung ating mga kababayan. Silang Cavite, ganun kalaki ang Silang Cavite. Los Baños, kulang ang husgado. Valencia City, Bukidnon, kulang ang husgado. Maging sa Muntinlupa at Parañaque, Cecil, maniwala ka, Metro Manila na yan. So, yun yung pakay natin dyan. At sa pinuntahan kong Bacolod kahapon, kulang din sila para madagdagan yung husgado. Kasi pag konti lang ang husgado, ang tagal ng hearing. Maghapon na, mapupuspon ka, wala mangyayari. Yun. Eh di, we expect, Sentol,
kapag tuluyan niyang naging batas, magkakaroon ng improvement doon sa pag-usap ng dapat, ating Cecil, justice kasi system. yung mga huwes, alam mo, tao rin yan eh. Hindi naman po pwedeng 10 yung hearing mo, Yes. 12 maghapon. Kaya yung minsan, yung napapabayaan nila yung sarili nila, na may mga sakit na yung iba, Yun. yung iba sub-sub na lang sa trabaho, na-i-stroke yung iba. So nakakaawa rin yung mga judges natin. Kasi mayroon pa niyan, Sentol, di ba? Pagka wala na talagang judge at nagretiro, magkakaroon ng parang i-absorb ng isang di ba? Yes, Or pairing judge. Yung pairing judge, tatambak naman yung kaso. Yun. Hindi naman basta-basta yun. Pag-aaralan mo yun. Sentol. Hindi naman niya, ang folder nun siguro mahina doon na 50 ang folder na babasahin mo. Yes. Paano mo babasahin yun? May pamilya rin yung judge, may buhay din yun. Yes, Sentol. Nung last 10 years, 10 years ago, Sentol, kung di ako nagkakamali, merong pag-aaral ang JICA. 6 years yung average na tagal bago mahatulan yung isang kaso, at least sa regional trial court So, we expect hindi naaabutin Yes, bibilis-bilis yan, uusad Oo, yan. Kasi yes. kung konti na lang yung load mo, makakatrabaho ka na maina. May panahon ka mag-exercise, may panahon ka sa sarili mo, Yun. makakapag-isip ka. Yung well-being mo, makasikaso rin. Yun. Tsaka yung mga courts din, Sentol, grabe. Metro Manila na, pero ano pa rin talaga, kailangan pa rin ng improvement. Kasi, Correct. kailangan... Correct. Talaga siksi ka na. Yes, Sentol. Siksi ka na. Patas-patas na yung mga dokumento ron. Pwede mo nang gawing upuan yung mga folder doon. Ayun, Sentol. So, aantabayan na natin, Sentol, no, yung pag-usad ng mga panukalang yan hanggang yan ay tuluyang mahalagdaan ng Pangulo bilang ganap na batas. Yan. Samantala po, ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:26 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Sentol. Eto na, no? Ito yung ating pinag-uusapan. Yung epekto ng salasalabat na mga kabilang mga road construction dito sa Metro Manila, particularly sa EDSA, at yung epekto nga po yung initial assessment ng ipinatupad na adjusted work schedule. Kaugnay po niyan, Sentol, nasa linya na po ng ating komunikasyon ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, si General Manager Procopio Lipana. Good morning po, GM. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po. Yes, General GM Lipana, opo, unahin na po namin. Ano po ang inyong initial assessment dito po sa adjusted working hours na last week pa po yata ipinatupad sa ilang mga LGU dito po sa NCR? Sa ngayon po, hindi pa po natin ma-determine ang epekto at isang linggo pa lamang. So inaasahan natin magkakaroon tayo ng medyo konkretong assessment mga after 1 month. Ayun, after 1 month. Okay po. Sentol? Yung ano po, kita ngayon na na isasara daw ang Magallanes flyover for 9 months. Biglaan ito? Anong mangyayari po dyan? Aral na ba ito? Time and motion? Saan dadaan yun sa Magallanes? Sa ngayon po, sir, ay hindi pa naman po implement at patuloy pa po kami nag-uusap ng DPWH. Iintayin po muna nilang matapos yung Kamuning flyover. Ayun. Hindi magsasabay. Hindi Southbound po. Kamuning. Pero pag natapos kailan expected matapos ang Kamuning? Mga October po, matatapos na yung sa ibabaw. Although almost 1 year po yan. Pero yung 6 months lang po yung nagsasara dahil pagdating after 6 months po sa ilalim na gagawa sa portion sa ilalim. Hindi na ini-expect po natin, makakabot sa traffic. bandang Pasko naman isasara ang Magallanes. Hindi pa po napagdidesisyonan at pag-uusapan pa po namin ng DPWH.
Ayun. Kasi So may, hindi totoo itong mga nauulat na Next. balita na yung Magallanes flyover rehabilitation will start next week. Hindi totoo 'yon. Ay in-announce na ng DPWH. Paano 'yon? Hindi po nakipag-ugnayan po kami kahapon lamang at sinabi naman nila at yan naman po ay kukuha sa MMDA ng permit bago sila mag-umpisa. Kasi At ang sasabihin po natin- nagbigay ng announcement ay yung DPWH Regional Director ng NCR, Loretta Malaluan, na sabi niya ay next week daw isasara na yung Magallanes. Pagkatapos, ang susunod pa, retrofitting naman ng by the third quarter of the year, ngayon din daw ito, ng Guadalupe Bridge. By sabay-sabay na ito. Sarado na, Edson Yung yan. Guadalupe Bridge po, wala pa pong medyo matagal pa po yun. Ito pong Magallanes. Ay kahapon lamang ay pinacheck ko po sa DPWH. Ang sabi nga po ay iintay nilang matapos. Baka po. At anyway, hindi naman po Hihintayin yan matapos maumpisahan. ang putol-putol, choppy ka, GM. Hihintayin matapos ang Matapos po yung Kamuning flyover. so matapos ng October, Magallanes flyover naman. Opo. At yan po, i-announce po namin once na po ay nakompleto na po ang plano namin in coordination po sa DPWH. okay, kasi medyo baka, malagim-lagim yan, Cecil. Yes, and Malagim-lagim, kasi- November, kasi if December. that would, Opo, ganun na nga po, ay kaya na po ay kailangan pong gawin sapagkat alam naman natin medyo Yes. matagal-tagal na rin po yung mga tulay na yan at inaasahan at pinaghahandaan din po natin yung lagi nating nababanggit na the big one at pinaghahandaan din po yan. Kasama yan sa pinaghahandaan para sa kanyang ginagawa po na rehabilitate po yung ating mga tulay. kailan ba huling na-rehabilitate, GM, if you have the knowledge, no? Itong mga pinag-uusapan Matagal-tagal na rin natin. po yan eh. Hindi po rin po masanda pero matagal na po. Hindi pa pinapanganak si GM, Procopio Lipana. Kasi kung magsasabay-sabay yung mga repair, although we understand na kailangan ho yan, baka po hindi natin makita yung significance nung adjusted working Kasi gaya, hours. Cecil, noong Guadalupe Bridge, ang nagpagawa niyan ay si DPWH Secretary Raquiza ng Ilocos Norte. Ayun. At Kasama kasama, pinakamagaling na DPWH Secretary yon, Secretary Raquiza. ayan, at kasama rin yan sa magiging line-up ng magiging mga pagkukumpuni. So, yun lang, GM, kasi baka hindi natin makita yung relevance nung adjusted working schedule. Adjust ng work schedule, sinarado naman yung mga tulay, hindi ganun din. Oho. At sana po ay ang ating mga national government agency ay mag-adjust na rin sila ng oras para sa 7 to 4 pagkat malaki po ang magiging kabawasan ng bumibiyahe ng 8 to 5 kung sasali na rin po ang national government agency. Napag-uusapan ho ba yan, GM? Opo, one of our proposal po yan, kanya lang ay pinag-aaralan din po ng mga national agency kung peaceful ba sa kanila, kung okay ba sa kanila. Pero as far as local government is concerned, based on our survey, even po yung ating mga mananakay na nasa gobyerno, local government, 65% po ng respondent ay support for the adoption of 7 to 4 working schedule. Yung pagka may mga roadworks po ba, GM, sa Metro Manila, particularly po sa kahabaan ng EDSA, yan po ba ay kailangan dumaan sa pag-aproba o at least consulted po ang MMDA? Kailangan po nilang kumuha sa amin ng permit at sa permit po na yan ay bago namin sila mabigyan ay nire-require po namin sila ng traffic management plan including traffic deployment plan. Ayun, kailangan palang dumaan ho sa inyo. Bilang paghahanda naman po, GM, dyan sa mga road repair na yan, kamusta naman ho ang clearing operation dun sa mga alternate route? Lalo, kasama na po yung mabuhay lane. Tuloy-tuloy po ang ating clearing operation, kamukha po dito sa ating Kamuning flyover. Araw-araw po ating clearing operation.
dinivert po natin mga, lalo na yung mga motorsiklo, hindi na natin pinapayagan duman sila sa EDSA, doon na po sila sa mga alternate road. At ginagayad po natin ang ating mga motorista para maituro kung saan ang mga alternate road nang mabawasan po ang volume ng sasakyan sa EDSA. Opo. And then, kailan ho ang susunod na traffic summit, GM? Hindi pa naman po na-schedule. Wala po pong definite time. Opo. Pero may nakalatag na ho ba na iba pang immediate solution para po dito sa traffic problem dito po sa Metro Manila? May mga ilalatag po nga tayong mga solusyon dyan. Kasama na nga po yan yung pag-adjust ng work hour, mga mga government employees, yung pong mga may tayong mga in-identify, kamukha po doon sa pinag-aaralan din po natin kung alisan ba natin yung weighted U-turn sa C5 at yung pong pagdadagdag ng mga tulay na nagko-cross sa Pasig River. Naalala ko, Sentol, yung suggestion mo dati na nung makapanayam din natin ng MMDA, na yung mga alternate route, baka mas magandang yung may mga signage na maayos para mas magabayan yung mga motorista. Tayo yung, alam mo, GM, di sa pagkayabang, tayo naman yung nag-invento ng pangalang Mabuhay Lane. Siguro yung Mabuhay Lane, sinimula ko yung Christmas Lane muna. Tapos nung ginawa kong perpetual na yon, ay Mabuhay Lane na. So siguro tama yung kay Cecil, na laki-lakihan yung mga signboard at mabawasan yung mga naka-illegally parked doon sa mga lugar. Kasi makitid din yung mga mabuhay lane natin sa Santa Mesa, Mandaluyong, lalong-lalo na itong nangyayari ngayon sa Kamuning area na yan. So, at madagdagan pa sana yung mabuhay lane. Alam ng mga traffic engineers natin dyan, magagaling yung mga nandyan, sina Noemi, magagaling yan, lahat ng mga kasama niya. Noted po, sir, at talaga naman po yung mabuhay lane na introduce doon at kapakipakinabang at hanggang po ay patuloy natin na binabantayan yung clearing operation at gaya po ng nasabi nyo ay kailangan talagang dagdagan. May mga pag-aaral naman po tayong ginagawa na kung saan pa ang pwedeng dagdag natin na mabuhay lane. Correct, oo. So, at madagdagan para Yung sa mga signage po, noted po, sir, yung signage ay papaayos po natin. Ayun, salamat GM. Narinig po natin si GM Procopio Lipana ng MMDA. Marami tayong kakaharapin problema pero pag tulong-tulungan, maayos yan. Salamat. Oras na binigay mo sa Usapang Tol. Ang oras po natin, 6:43 ng umaga. Mga Salamat din balitang po, sir. updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Sentol, puntahan na natin ating Palengke Report. Si Maring Alexa, ang ating mga kasama Saan siya ngayon? Anong palengke si Alexa? Sa Bonifacio Wet and Dry Market sa Novaliches, Quezon City. Bonifacio Market. Alam mo ba, Cecil, sa May 10? May 10, two days from now. Ano ba ngayon? Biyernes yata yan, Sentol Ganda ko Biyernes, May 10 pala. Oo, Bonifacio. Yun talaga yung tunay na Bonifacio Day naman. Yun yung araw ng kamatayan ni Andres Bonifacio. Ayun. So, sa Bonifacio Market tayo, naalala ko lang yun, ha? Yes, Alexa, May nasaan 10. ka ngayon? Sakto lugar. Magandang umaga, Senator Tol at Miss Cecil, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Nandito tayo ngayon sa Bonifacio Wet and Dry Market para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa gulay, ang sibuyas ay nasa 180, bawang at patatas ay nasa 140, kamatis nasa 80 pesos, ang carrots ay 180, luya 120, sayote 60, talong ang palaya ay nasa 100 piso per kilo at ang bagyo peche ay nasa 80 pesos per kilo. Sa karne naman, ang pork chop ay nasa 340, liempo 37, buto-buto 300 at ang atay ay 350.
Ang manok naman ay nasa 200 pesos per kilo. Sa isda, ang galunggong ay 200, pati na rin yung bangus, dalagang bukid 360, tulingan 240 at ang tilapia ay nasa 160 pesos per kilo. Senator Miss Cecil? Alam mo, Cecil, hindi pa ako nakakarinig ng mga tungkol sa mga tahong, tulya, Oo, wala parang- pa, yung mga shells. Oo. Hindi pa tayo nakaka-encounter ng gano'ng report. Wala ba dyan, Alexa, ng mga gano'n? Para sa mga susunod, maisama na rin yun. Kasi ang daming kumakain ngayon ng gano'n. Oho. Pagdating naman sa mga shells, wala masyadong binebenta dito. Isda po talaga at hipon, tsaka pusit, Senator. Ayun. Sige, pag natsyempohan Eh, sino mo, ano, Na-tsempohan na Alexa? wala. Pero sa susunod siguro makasama tayo ng gano'n kasi Yes, masarap yun eh. Lalo kung asin-asin at may gulay. Di Tsaka, ba? tsaka medyo Laman mura dagat yung din yan. medyo mura yung sentol eh. Kaya yun din ang mabili. Mabili Okay. rin yung mga ganong ano eh. Mga seashells. clams, tahong, lahat ng ano. Yan nga mga tulya, yung pasabaw. Masarap yun na ano. Alexa, sino naman yung maswerteng nanalo natin ng mga tokens, ng Centon tokens, Alexa? Ayan, Senator Miss Cecil. Kasama ko ngayon si Ate Merly. Tindera po siya ng mga manok at saka karne. Ayun, naka-uniforme na oh. Pati yung sombrero niya, ang dami niyang katabi Ate Merly. Ate Merly. Good morning po. Good morning. Ay, good morning po. Ay, ito na ba yun? Ayun, si Senator Tolentino po ito. Kumusta kayo dyan sa Bonifacio Market? Ito. Okay lang po. Matumal po ang bentahan namin. Tumal. Ay, maaga pa kasi. Maaga pa. Wala pang alas 7. Anong oras pa mabenta? Mga anong oras na dumadagsa yung mga suki mo? Wala, ano po, paisa-isa lang po. Unti-unti lang. Kasi mga ano lang to, yung parang maliliit na palengke lang po. Hindi katulad sa Talipapa. bayan na palengke. Ayun. Oo. Basta masaya kayo dyan. Huwag masyadong magpapainit. Yung mga karatig mo dyan, yung mga katabing pwesto, nandyan lahat. Aha, andito naman po sila lahat. Opo. Ayun. Basta suot mo lang yung sombrero natin at hindi ka mainit ang paglabas. Cecil, may tanong ka kay Ate Marley. Oo, maghapon ka bang nagtitinda meron din dyan, ako po. Ate Merly? Maghapon ang iyong ang tinda dyan sa Bonifacio Wet and Dry Market? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Maghapon po. Maghapon pala. Sa bagay, maaga pa, kagaya nga ng sabi ni Sentol. 6:53 lang eh. Mamaya yan, lalo na yung mga bago magtanghalian at pahapon, Ate Merly. Yan yung Ate oras Marley, ng dyan sa mga karatig mo dyan, wala bang nagtitinda ng mga tulya, mga tahong? Wala, meron din po sa isda po, sir. Sa isda siya Sa isda nakasama. naman po mga tahong. Mabili Ay, yan. mabili rin yun, di ba? Po? Mabili rin yun. Oo. Ayun. Ayun, mapasyalan din ni Alexa sa susunod yung bukas, yung mga tolya, tahong, kung ano-ano pa mga shell. Opo. Ang ano lang po ang tinda rito, tahong meron, mga isda po, sir. Ayun, oo. Marami suki dyan. Cecil, meron ka pa tanong kay Ate Merly? Okay na, Congratulations Sentol. sa pagkapanalo mo ng Aha. mga koke natin, mga t-shirt, apron, sombrero. At ano yan, lagi mo isusuot yan, sombrero mainit. Opo. Thank you, sir, sa binigay niyong apron. Tama-tama po sa pagtitinda namin. Yun. Ginagamit. Ayun. Magagamit Maraming talaga. salamat. At alam mo, Cecil, yung mga tindera natin, kahit talaga mainit, kahit talaga minsan palugi na, talagang tuloy lang ang laban, di ba? Laban lang. Ayun, Wala namang sumusuko sa ganyan eh. Tuloy lang ang laban. Basta marangal ang ginagawa para sa pamilya. oo. Yan. Alexa, salamat sa iyong pag-uulat at magkita-kita ulit bukas sa iyong pag-uulat bukas kung saan palengke ka naman mapadpad. Okay po, sir. Okay, thank you Alexa at congratulations Ma'am Merly. Marley. Yan. Oo. At Alam mo, Sentol, nakakatawa yung mga ganitong nakikita natin. Talagang
nagbabanat ng buto, talagang kumakayod para sa pamilya. Yun. At hindi alintana ang init ng panahon. Yan yung Inspirasyon masisipag yan. nating mga tindera ng palengke, Cecil. Magandang inspirasyon yan sa umaga, Sentol. At kagaya rin ng inspirasyon na ibinibigay ng ating mga kasamahang OFW, Sentol. At inspirasyon yan. Masisipag nating mga tindera ng palengke, Cecil. Magandang inspirasyon yan sa umaga, Sentol. At kagaya rin ng Correct, oo. ibinibigay ng ating mga kasamahang OFW, Sentol. Nagkakaproblema yata tayo sa audio. Yan. At Sentol, ito, bigyan daan lang natin. Nabanggit natin yung ating mga kababayan na marangalang ginagawa at talagang ipinagmamalaki natin. Kasama natin si Dick Villanueva, ang ating Europe correspondent ngayong umaga. Dick? Oo. Yeah, hello. Hello. Yes, Dick. Yes, hello. Anong Yeah, good morning. update mo? Yeah, isang magandang malamig at maulap na umaga, 11 degrees Celsius dito sa Paris. Wow. Yan. Iniinggit mo kami, ang unang i-report natin yung malawakang protest na idinanaos ng pagdiriwang nung nakaraang Labor Day sa Paris, France. Ang welga ng mga non-government organization ay nakatutok sa sa pagtutol sa giyera gaya ng mga bakbakan sa Ukraine at Russia and of course sa Israel at Palestine. Yan at mapayapa naman na naging naging rally nila. Ito ay yung sa pagdiriwang ng Labor Day nung May 1. Then at saka yung mga kababayan din natin sa overseas Filipino workers natin sa Hong Kong, sinamantala nila dahil pala diyan sa Hong Kong mayroon din pala sentol ng ang tawag dito ng Labor Day na holiday, kaya sinamantala nila yung isang araw na talagang naka-holiday sila at doon sila nagtipon-tipon sila doon sa palagian nilang sabi nga nila yung lugar na pinupuntahan nila yung Central Post Office, yung Ali-Ali at saka yung New Torito Taipo. Ayan. Pinagsaluhan nila yung mga pagkaing lutong Pinoy na potluck. Yun. At ang ina naman, dinaan naman nila sa Zumba, nagbingo at syempre yung naglaro na ayon. Tapos yung mga Filipino LGBTQ naman sa Hong Kong nag-organisa ng kauna-unahang Mr. King and Mrs. Queen Wedding Couple 2024. Ito yung yung mga LGBTQ na mga mga lesbian na kinasal sa yung napangasawa nila. Yun, at saka yung si Vivian Palma, wala pa rin patid ang pagbibigay ng ayuda sa mga kababayan natin sa France at ibang lahi. May panawagan po si Vivian sa inyo, Sentol, kung kung maipi-play natin ng Sige po. natin. Technician, paki-play na lang yung yung soundbites ni Vivian. Ayan, go tayo. Hindi yung soundbites ni Vivian. Hinahanap lang yung soundbite para marinig natin yung panawagan kay Sentol. Itong si Vivian ay taga saan? Panawagan. Panawagan. Kinakabahan ako Ayan na. Hindi. Teka, wala yung... medyo mahina yung audio. Merong mga patatas, sibuyas, mga cheese. Mahina yung audio, Dick. Oo, Sige, kwento mo na lang. Ano yung panawagan? Ayun. Yung una muna sabi niya, nagbibigay kami ng mga pagkain dito. Ang mga class yung mga pinamimigay na pagkain Mga patatas, mga lahat ng mga pagkain talagang mga class. At saka yung panawagan niya, nananawagan daw siya sa mga kababayan natin sa inyo po, para sa mga kababayan natin, yung pamilya nila diyan sa Pilipinas, yung mga naho-hospital, pamilya nila sa Pilipinas, kung pwede daw po ninyong matulungan sa usapang toll. Yan, sabi ganyan, nananawagan Siguro siya. makita natin yung pangalan kung saan ospital, kung saan sila naka-confine para matulungan natin individually. Opo, Yun na lang ipaabot mo. Hindi tayo. Kung niya talaga. At saka, ito palang Philippine Embassy, naglabas sila ng security advisory. Itong paparating na Olympics. Maging vigilante daw kasi nga mayroon talagang threat. Kaya pinag-iingat yung mga kababayan natin na talagang wag silang humalo sa mga yung mataong lugar, yung at saka maging sila mapagmatsyag, at saka wag daw magdadala ng mga bata. Sabing ganyan, wag daw pupunta sa mga park na yung maraming tao kuminsan na malapit sa mga venue dahil
Ayun, Ano? hayaan mo sir, pag natuloy ako sa Paris Olympics, gusto ko umupo dyan sa radio booth mo. Para magkatabi tayo dyan, mag-report problema. tayo dyan. Oo, habahan na natin yung oras. Ako na umupo dyan sa ano. Opo, walang problema, walang problema. One-on-one interview tayo dyan. Tayo na lang, si Cecil na ang correspondent natin sa Yan, Manila. tama, Sentol. At saka po, Ayun, Sentol, meron po silang meron yung irehistro.comelec.gov.ph yung OVF1 yung nagsimula noong February 12. Pwede na nilang yung fill upan yung form tapos pag i-print nila dadalhin nila sa embassy. At yung last deadline ng registration is September 30, 2024. Okay, din. Yan po. Ayun. Loud and clear yan. Tayo dyan. At maraming salamat sa oras na binigay mo, sir. At Marami si Cecil ngayon ay may panalangin. Yes, Ayan. Sentol. Bago Maraming salamat. tayo... Mabuhay ka dyan sa Paris. Aha. Okay, maraming salamat po. Si Dick Villanueva, mula po rito sa Paris, France, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Alright. DWIZ 882. Okay, eto na Sentol. Bigyan daan natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. A code to live and share. Age is not the enemy. Stagnation, complacency, inactivity are the enemies. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. God bless us all. At napakabilis po ng oras. Ito po si Senator Francis Tolentino. Bukas po, magkikita ulit tayo sa Usapang Tol, alas 6 ng umaga. Dito po sa DWIZ. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Ang tabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita. Kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat